isa. Purihin ng Panginoon sa pagkakataon muli na tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. At sa ating panimula, tayo po ay umawit po muna ng isang awitin, Pure Heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises through your throne. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, that one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises through your throne. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises through your throne. A sweet aroma of worship that rises through your throne. Hallelujah. Panginoon, yan po ang aming panalangin sa araw nito. Maging dalisay ang aming puso, O Diyos. Puso na nagdaladala ang inyong salita. Puso na hindi hati-hati, kundi totoo para sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo. At alam namin, Panginoon, kayo lang ang makapagbigay sa amin ng dalisay na puso. Hallelujah. Ngunit sa araw-araw, Panginoon, nasahin namin ang palagi magkaroong dalisay na puso, Panginoon, sa inyong harapan. Sa aming araw-araw, Panginoon, na ginagawa, makita sa aming pagkilos na kami merong dalisay, Panginoon, na puso. Salamat po sa inyo, aming Ama. Patuloy na hinihiling namin ang paggabay ng Banal na Espiritu. Siyang tutulong sa aming pag-aaral at tutulong din para mapamuhay namin ang aming mga pag-aaralan ngayon. Pinakatiwala po namin sa inyong lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ngayon ay magpapatuloy na ating pag-aaral sa Beatitudes. Dito na po tayo sa verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pag sinabi nating pure,
Ibig sabihin nun ay pagiging pagkakaroon ng, when it comes to the heart, no, pagkakaroon ng malinis na puso, syempre, unsoiled, no, hindi nadumihan, unmixed, hindi nahaluan, no, unpolluted, walang anumang pollution. No. Pag yung hangin na polluted, pag inihip mo ay mabaho-baho o kaya hindi maganda sa pakiramdam. Alam kong iba sa atin, lalo sa lugar na probinsya o talagang malayo-layo sa bayan, pag humigop tayo ng hangin, masarap-sarap sa pakiramdam. No? Pure na hangin talaga. Ang pagiging pure din ay yung pagnanais na laging malinis, no? Malinisan, na mapurga. No? Ang binibigay palagi sa bata dahil may tendency na ang bata ay magkaroon ng bulate sa tiyan, ay deworming, mapurga sa ano ba mga bulating iyon. Ang pagnanais, ang pagiging pure ay pagnanais na maging banal, maging holy, magkaroon ng single purpose, kundi ito yun ay dahil sa pagnanais na maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Hindi ko alam kung naturo ko na yun dito, pero pag sinabi kasi nating holy, ano po yan? Sa Biblia, isa sa mga ibig sabihin, malalim na ibig sabihin ng pagiging holy ay to be set apart for something or someone. So, in our case, as sons and daughters of Christ, tayo ay inuutusan na maging banal. At meron nga tayong kakayanan para maging banal. Hindi lang yung pamumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon, kundi paging set apart sa mundo at maging para sa Panginoon lamang. So, yan isa sa mga ibig sabihin ng pure. Pero meron tayong dalawang puntos na tutukuyin ngayon sa pag-aral natin sa umagang ito. Blessed are the pure in heart. Ano ibig sabihin ng pure in heart? At titingnan natin yung dalawang puntos na ito sa Psalms chapter 24 verse 3 to 4. Lumasahin ko po siya sa Tagalog, no? Psalms 24, 3 to 4. O Salmo 24, 3 to 4. Sino ang karapat-dapat umakyat sa bundok ng Panginoon? At sino ang maaring tumungtong sa kanyang banal na templo? Verse 4, ang makakatungtong ay ang may matuwid na pamumuhay at malinis na puso. So, who can ascend to the holy hill? Those with clean hands and pure heart. So, yun yung dalawang punto na pag-aaralan natin ngayon. What does it mean to have a pure heart? Una, to have a clean hands at syempre, pure heart. Mamaya tutukoyin natin yan. Pero una, doon tayo sa clean hands. Ang ibig sabihin ng clean hands, malinis na pamumuhay. When we say clean hands, a person who is pure, has clean hands. Ibig sabihin, malinis na pamumuhay. So, ang taong may malinis na pamumuhay, he keeps himself unspotted from the world. Kumikilos siya na para hindi siya madungisan ng mundo. Hindi niya hinahayaan na siya'y madungisan ng mundo. Sabi ito sa James chapter 1 verse 27. Babasahin ko po sa English na. Your religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. So to have a clean hands, pagkakaroon ng malinis na pamumuhay, ay pag-iwas sa dungis ng mundo. Alam niyo po ba yung kapag umulan tapos maputik yung daan, saan tayo umaapak? Doon ba sa may putik o sa wala? Ako po maselan sa ganyan. Minsan, lalo pag nakasuot ng sapatos, talagang di niyo ako makikitang nakatingin sa harapan. Nakatingin ako sa baba. Sinusubukan ko talaga na makaiwas sa makaiwas sa dumi o dun sa putik. Kahit magmukha na akong pagewang-gewang, ang mahalaga makaiwas lang ako. Kahit mukha na akong maging parang lasing na ba to? Gusto ko kasi makaiwas dun sa dumi.
tayo naman na mga anak ng Diyos ay inuutusan na umiwas din sa dungis ng mundo. And being a person that has clean hands, pagkakaroon ng malinis na pamumuhay, ay pag-iwas din sa mga dumi o dungis ng mundo. Sunod, a person with clean hands washes his heart from wickedness that he may be saved. Hinuhugasan niya yung puso niya, no, para siya ay maligtas. No? Hinuhugasan yung puso sa anumang mga kasamaan. So, merong action talaga ito. Akala kasi natin palaging, Panginoon, gawin niyo akong banal, gawin niyo po akong malinis, no? At ang Panginoon lang ang kumikilos, pero we need to have this repentant heart. No? Nagnanais na maging malinis. No? Kumikilos upang mawala yung lahat ng anumang mga di ka nais sa atin. Yes, the Lord will help us by the power of the Holy Spirit. Pero kailangan humakbang tayo. Humakbang tayo na malinis yung ating puso. Sabi ito sa Jeremiah 4:14. Wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved. How long shall thy vain thoughts lodge within thee? Wash thine heart. Wash the heart. Wash your heart from wickedness. So, paanong paraan natin nahugasan ng ating puso o nalilinis yung ating puso? We know na tayo ay nasa laman pa rin. At marami pang kailangan baguhin sa laman natin. Marami pang kailangan baguhin sa ating buhay dahil nandito pa tayo sa laman. And we are being sanctified daily. Binabago tayo araw-araw. But change will not come kapag hindi tayo nagdedesisyon na magbago. Hindi tayo gagawing robot ng banal na espiritu na wala kang choice kundi sumunod sa akin. Although wala naman talaga tayong choice kundi sumunod sa Panginoon, pero hindi niya tayo pipilitin na magbago. We need to step up at humingi ng tulong sa banal na espiritu na, Panginoon, tulungan niyo ako magbago. And as we act, pag merong ng tukso na dumating, anong dapat natin gawin? Umiwas sa tukso. At tutulungan tayo ng banal na espiritu na makaiwas sa tukso. Papalakasin niyo tayo para makaiwas sa tukso. Pag iudyok tayo ng kaaway na gumawa ng kasalanan, we need to decide na ayaw kong gumawa ng kasalanan, iiwas ako. Tutulungan tayo ng banal na espiritu na umiwas sa paggawa ng kasalanan. Paano nakakalusot ang kasalanan at tukso sa atin kapag doon tayo bumabaling sa nasa ng laman? Kapag doon tayo nakikinig sa nasa ng laman. So, to be able to wash our heart, maalis pa yung lahat ng mga impurities. Decide that you really want to be clean. And the Holy Spirit talaga ang kikilos sa atin at tutulong sa atin para magkaroon ng malinis na puso. Sunod. A person with clean hands obeys the truth through the working of the Holy Spirit. Yung taong may malinis na pamumuhay ay sumusunod sa katotohanan sa tulong ng banal na Espiritu. We alone cannot obey the words of God. We alone cannot obey the laws of God. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, magagawa nating sumunod sa nais ng Panginoon. Unang Pedro chapter 1 verse 22. Seeing ye have purified your souls. Unang Pedro, 1 Peter 1:22. Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart, fervently. So, ang may malinis na puso ay yung sumusunod sa katotohanan sa tulong ng banal na Espiritu. Yung magkakaroon ng malinis na kamay, magkakaroon ng malinis sa pamumuhay, ay yung pagsunod sa katotohanan ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. Ibig sa makatuwid, masunurin. Obedient to the Word and to God. Obedient to the truth. Hindi ka sumusunod dun sa kasinungalingan. May mga bulong kasi sa atin minsan ang kaaway na alam naman natin kasinungalingan, pero yun naman din yung sinusunod natin. At
Kung ganun lang ang nangyayari, ang masusunod ay yung laman. Susunod yung kaaway. Pero yung mga may malinis sa pamumuhay, they follow the truth. Kung ano yung katotohanan by the help of the Spirit. Sunod. Ang taong may malinis na pamumuhay, the person with clean hands, no, keeps his hands clean. Medyo similar dun sa first point. A person with clean hands keeps his hand clean. Keeps his hand clean. No? Lagi niya pinapanatiling malinis yung kanyang kamay. Malinis yung kanyang pamumuhay. Psalms 24, 4-5. He that hath clean hands and pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully, he shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Ang pagkakaroon ng malinis na kamay, pamamanatili na ng malinis na pamumuhay. Alam niyo po ba, inisip ng ilan, pag malinis yung pamumuhay ko, lugi ako, nasa mundo ako, lalo kong maging kawawa, lalo kong pagtripan ng mga tao. Although there will be persecutions and trials and temptation. Pero, ang sabi dun sa, sa chapter 24 verse 5, Psalms 24 verse 5, He shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. May blessing, mga kapatid, kapag tayo ay nakapamuhay ng may malinis na kamay. Kapag tayo ay nakapamuhay ng malinis sa harapan ng Panginoon, we shall receive blessings from the Lord. Ang maganda pa nga dyan, pinapaboran ng Panginoon yung lahat ng nakapamuhay ng malinis. There is blessing and favor when we live a clean life. Huwag natin isipin na, lugi ako dyan, kakawawain lang ako ng mga kaibigan. Ano kung kawawain tayo ng kaibigan? Ano kung kawawain tayo ng kapitbahay natin? Ang mahalaga, nagiging totoo ako sa Panginoon. Malinis yung pamumuhay ko sa harapan ng Panginoon at siya ang dapat kong paluguran, hindi yung tao sa palibot ko. Isa sa mga dahilan bakit ang hirap kumilos o yung iba ay napipigilan na makakilos na magkaroon ng malinis sa pamumuhay ay dahil ang gusto nilang paluguran ay yung kanilang kapitbahay. Yung gusto nilang paluguran ay yung kanilang kaibigan. Pero kung ganito magiging kaisipan natin, na Panginoon, nais kong mapaluguran kayo, magnanais tayo na makapamuhay ng may malinis na pamumuhay. Amen? Hallelujah. Next. A person with clean hands seeks to be without spot and blameless. Ang taong may malinis na kamay ay nagnanais na palaging mawalan ng anumang dumi. Nagnanasa na palaging maging malinis, without spot and blameless. Sabi sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 14, 2 Peter 3:14, Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. Be diligent to be spotless and blameless. Magsikap, magnasa na pag humaharap tayo sa Panginoon ay walang anumang karumihan, walang anumang mapupula sa atin. So, a person with clean hands, taong may malinis sa pamumuhay, ay kumikilos sa pagnanasa na ayaw niyang makahumarap sa Panginoon ng merong karumihan. Gusto niya makapamuhay ng walang anumang karumihan at walang kapintasan. Does it mean, Pastor, kapag ako'y biglang nagkasala, hindi na ako dapat humarap sa Panginoon? Humarap ka pa rin sa Panginoon. Yun nga yung dapat Pag nagkaroon ng kapintasan, nagkaroon ng dungis, ng karumihan, harap agad sa Panginoon, magpalinis. Yun yung sinasabi natin kanina sa umpisa. Magpalinis. Huwag natin hayaan na maging marumi tayo. Lagi magpalinis sa Panginoon. Amen? So, a person with clean hands has a clean life. Ang taong may dalisay na puso ay may malinis na kamay, malinis na pamumuhay. Pangalawa, a person with a pure heart has a pure heart. Kasi sabi dun sa Psalms 24, clean hands and pure heart. Pero ang pure heart na tinutukoy ko po dito ay pagkakaroon ng pure motives.
A person with a pure heart has pure and right motives. Dagdagan na natin yung right motives. Kasi pag pure heart, pwede kasing purely sinful or purely dangerous. Gawin natin, person with a pure heart has a pure and true, pure and right motives. Having pure and right motives. Bukod sa malinis sa pamumuhay, pagkakaroon ng totoong motibo at karapat-dapat, pure and right motives. Okay? Sabi sa Proverbs 16:2. Proverbs 16:2, sabi dito, all a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Ang tao, laging sinasabi sa akin ni Pastora Never, aking mami, nung kami bata pa, at lagi ko nababanggit to dito, na maraming mamatay sa akala. Mga kapatid, pag paumanhin nyo na po, ako yung mag-overtime. Gusto ko po kasi matapos na ng maayos. So, balik ko tayo doon. Saging sinasabi sa amin, Pastora Never, lalo nung bata kami, maraming namamatay sa akala. Maraming namamatay na doon sa mga, akala ko ng ganyan, akala ko ng ganito. Ngayon, maraming pag-aakala ang tao na sila ay nasa tama pa o ang kanilang puso at isipan ay nasa tama pa. But the only one who can weigh if our motives or thinking is right or wrong is the Lord. Ano yun, Pastor? Parang mga ano lang kami, mga bulag lang kami, di namin alam kung tama o mali ito. No, we can know that if it's right or wrong based on the Word of God. No? O galing pa rin sa Panginoon. Amen. So a person, sabi dun sa 16:2, all a person's ways seem pure to them. Akala ng tao na malinis yung ating mga kaparaanan, but motives are weighed by the Lord. All of our action comes from a motive. Lahat ng kilos natin ay nanggagaling sa isang motibo. Bakit ka ba kumakain? Kasi gutom ako. Bakit ka ba kumakain? Kasi gusto kong mapakita sa asawa ko na masarap yung luto niya. Bakit ka ba kumakain? Kasi sumusunod ako dun sa utos ng commander namin, kakain na daw. Bakit ka ba kumakain? Kasi baka mamaya pagalitan ako ng nanay ko. Isang action, pero iba't iba yung motives. So a person's action is based on a motive. Kahit pa isa lang yung gagawin, maraming pwedeng maging motibo yung ginagawa niyan. Amen po ba? Hindi naman kasi kumakain lang, hindi naman kumakain dahil gutom Kumakain dahil wala lang magawa. O kaya gusto lang palipas ng oras. Kahit nga po mga kapatid na sabihin natin na wala lang, trip ko lang. Hindi. Motibo pa rin yun. Kahit sabihin na, trip ko lang na kumain. Hindi. Pinaka madaling explanation dun sa trip lang, wala lang magawa. O kaya, naiinip lang, papalipas lang ng oras. Motive pa rin. Ngayon, akala natin yung mga motibo natin, motibo na laman ng ating puso ay tama. O kaya ay karapat-dapat sa Panginoon. But the one who decides if our motives are right or wrong ay ang Panginoon lamang. Masaklap pa nga niyan, Jeremiah 17:9, the heart is deceitful. Ang puso natin ay mapapandaraya. Imagine niyo yun, nandito na sa atin, tumitibok-tibok na. Pero nadadaya pa rin tayo. O may kakayahan pa itong madaya tayo. Kaya nga, buti na lang, sa Hebrews 4:12, sabi doon, ang ating Panginoon ay the discerner of thoughts and intents of the heart. Nade-discern ng Panginoon yung ating kaisipan at yung laman ng ating puso. Actually, itong kaisipan at laman ng ating puso, magkaroktong po yan. Palagi sa Bible. At naturo na natin yun dito. At ang tao ay pwedeng mag-operate sa napakadaming mga motibo, iba't ibang motibo. Kumikilos sa isang kadahilanan, pero iba't iba yung motibo. Pwedeng ganun ang mangyari katulad ng pinakita ko po sa inyo kanina. Meron pang dahilan bakit yung pagkakaroon ng hindi karapat-dapat na motibo ay isa sa mga dahilan kaya hindi natin natatanggap yung
tugon para sa ating pananalangin. Sabi sa James 4:3, ito po tayo doon. James 4:3. Ito yung isa sa mga example na mapapatunay natin na yung motibo ay pwedeng tama, pwedeng mali. James 4:3. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. So, hindi lahat ng motibo ay tama sa harapan ng Panginoon. And our God knows if our motives are right or wrong. It may be pure, but is it purely right or purely wrong? Pwede natin sabihin na, hindi, totoo naman tong laman ng puso ko. Oo, totoo nga, totoong mali. Amen po ba? And the only one who can determine if our heart is right or wrong ay sa pamamagitan ng Panginoon and by His Word. Malalaman natin by God's Word. Hindi man natin naririnig yung tinig ng Panginoon, malalaman natin dito kung tama o mali yung ating motibo. Madalas pa naman, ang ating puso ay laman. Amen po ba? Sino po bang spirito na yung puso dito? Ang puso natin ay laman. May udyok pa rin talaga yan na hindi mabuti. And any motives that comes from the flesh, pag yun ang sinunod natin, automatic hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon. And here are some things para ma-check natin yung sarili natin. To be able to check our motives. Minsan kasi hindi natin alam na yun pala, mali na pala yung motibo ko. Pero ang pagkakaroon ng malinis na puso ay pagkakaroon ng pure and right motive. Pwede ka kasing sumamba sa Panginoon o pumunta sa church. Actually, hindi na sambang tawag dito. Pwede ka pumunta sa church, magtaas ng kamay, umawit-awit, maglingkod, pero mali naman yung iyong motibo. Ang iyong motibo ay hindi talaga para sa pagsamba sa Panginoon. Pagkuha lang ng allowance, kasi kumikita ako dito sa church kaya magsasamba ako at samba ako at maglilingkod, magiging worker ako. O kaya nandito kasi si pinaka-common sa mga kabataan. Dito kasi si crush kailangan magpakitang gilas ako. May magandang babae kasi doon para magpakitang gilas ako, kailangan makita niya na paka-Diyos talaga ako. Kasi nakakahiya naman sa kaibigan ko para mapakita ko sa kanya na mabait naman ako. Minsan kasi gano'n na nagiging motibo natin. At minsan pa nga, dahil ang puso ay mapandaraya, pinapaalam ng ating puso sa atin na tama yan. At tayo naman, ng mga bulag, ay sumusunod. Kasi nga, nadadaya tayo. Pwede tayong dayain ng puso natin. But we need to check ourselves always. At ito ang mga bagay na tutulong sa atin para ma-check natin yung ating sarili. And it is in a form of question. Ito yung nakapatanong. Number 1, is a person employed primarily for self or to serve Christ and to earn enough to help others who have in need? Ang tao ba ay kumikilos para sa kanyang sarili o para makapaglingkod sa Panginoon, at kapag nakatanggap sa Panginoon ay gagamitin ito para makatulong sa iba? Colossians 3:24. Sabi dito, Colossians 3:24. Knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. Makakatanggap yung lahat ng talagang naglilingkod sa Panginoon. Those who will receive reward from God are the ones who are serving God. Ephesians 4:28. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. Kapag tayo ay talaga may motibo sa pagtulong sa Panginoon, meron kasing ganito Panginoon, pagpalain niyo po ako kasi gusto kong makatulong sa iba, pero ang gusto lang talaga nila yumaman. Panginoon, bigyan niyo po ako ng limpak na salapi para makatulong ako sa lahat ng mahihirap.
Pero once na makatanggap yung lipak na salapi, ayaw nang tumulong sa mahirap. Minsan pa nga mga kapatid, no? Hindi ko naman sinasabing lahat. At naranasan nyo na rin ito. Once na nakahawak tayo ng malaking pera, parang ang hirap pakawalan. Ang hirap ibigay. Very rarely tayo makakita ng tayo na pag nakatanggap ng limpak-limpak na salapi, talagang bigay lang ng bigay. Very rarely. But there is that kind of feeling na ang hirap pakawalan. Ayaw mong ibigay sa undeserving. No? O kahit deserving, ayaw pa rin ibigay. Kaya pa man, isa sa mga dahilan bakit hindi tinutugunan ng Panginoon ang ating mga panalangin ay kasi meron tayong maling motibo. Ayaw tayong pagpalain ng Panginoon kasi alam niya na once na pinagpala ka niya, ay hindi ka na talaga kakilos ng tama. Gusto mo lang talaga yumaman. Mas okay na manatili ka sa ganyang kalagayan, sumasaganang biyaya ng Panginoon sa iyo, kesa naman na yumaman ka at malayo ka sa Panginoon. Delikado. Amen? Next. Is a person ministering to help the needful or to have a sense of self-satisfaction? Ang tao ba o tayo ba ay tumutulong sa may hirap o sa mga nangangailangan para lang makatulong talaga o para lang makaroon tayo ng magandang pakiramdam o maayos na pakiramdam? Iba kasi, sige, tutulong ako ngayon para feeling ko mabait ako. O kaya sa linggong ito, gagawa ko ng mabuting bagay para mapakita ko sa sarili ko o sa ibang tao na ako ay mabait. Tutulong ko para mapakita ko talaga sa kanila na ako'y anak ng Diyos. Baka mamaya hindi isipin nila hindi ako anak ng Diyos. Kahit pa magpanggap po tayo mga kapatid, tumulong tayo ng marapakaraming mahihirap. Tapos ang motibo lang pala natin para magkaroon ng self-satisfaction. Hindi rin ito kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Next. Is a person worshiping to honor God or to satisfy a feeling of obligation? Tayo ba talaga ay sumasamba sa Panginoon dahil sa ating pagmamahal sa Kanya o para lang masabi na ako'y sumasamba sa Panginoon? Para lang magawa natin yung responsibility natin pagpasok sa loob ng church? Is the motive of our worship really comes from a pure heart? Yung pagnanasa talaga na nasambahin ang Panginoon, purihin ang Panginoon, magpasalamat sa Panginoon, o para lang sabihin sa tao na, pupuri ako sa Panginoon, nagtataas ako ng kamay, kumakanta ako, sumasayaw ako. Sunod. Is a person praying daily to fellowship with God or to gain comfortable feelings that he pleases God through praying? Ang tao ba talaga o tayo ba talaga ay nananalangin para magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon o para lang masabi na nag-pray tayo? Kasi sa mga parang bragging rights pag sinabi natin na sa kapwa natin na nag-pray ako kaninang umaga, lagi ako nagpe-pray, parang parang puwang para makapagyabang yung ganong yung pananalangin minsan. Lalo na pag sinabi na, tinanong ng speaker, sino ba nagpe-pray dito tuwing umaga? Taas tayo ng kamay. No? Tapos pag feeling mo parang, banal ko talaga. Lumulutang na ako sa lupa. Hindi na ako yumayapak sa maduming mundong ito. No? Minsan, ganun yung dahilan kaya tayo nananalangin. Para lang masabi na, nag-pray ako kanina ko. Nag-pray ako araw-araw. No? Nawawala na yung purpose na ano ba yung purpose ng prayer? Para magkaroon ng ugnayan sa Panginoon, makapag-fellowship, makapag-commune sa Panginoon. Hindi lang puro hingi, kundi makapag-ugnayan talaga sa Panginoon. Sa two-way communication. Makakatanggap ka talaga ng mensahe sa Panginoon kapag tayo nananalangin ng tama. Pero i-check po natin yung mga impure na motibo, impure and unrighteous motive sa puso ng kahit ng mananampalataya ay talagang napakatahimik niyan. Pero it is still impure and unrighteous. Kaya ang dapat nating gawin para hindi tayo madaya ng ating puso ay panalangin natin to palagi. Ang sinasabi sa Psalms chapter 51 verse 10, "Create in me a clean heart, O God." Lagi nating ipanalangin, Panginoon, alam ko mapandaraya yung aking puso. Pero hinihiling ko po sa inyo na bigyan niyo po ako ng dalisay na puso.
tulungan niyo po ako na hindi madaya. Even before I act or say something, check my motive. Suriin niyo ako, Panginoon, at dalisayan niyo po ako. Amen? Ngayon, to have a pure heart is to have clean hands and pure and right motives. Pagkakaroon ng malinis na puso, dalisay na puso, ay pagkakaroon ng malinis na pamumuhay at tama at dalisay na motibo. Ngayon, bakit sinabi ng Panginoon na they will see God? Bakit sinabi ng Panginoon na mapalad yung lahat ng may malinis na puso? Bakit sinabi ng Panginoon Jesus na blessed are those, blessed are the pure in heart, for they shall see God? Bakit they shall see God? Wala pa naman nakakita sa Panginoon ngayon eh. Paano ko makikita ang Diyos? Ilang beses ko na pinalinis yung puso ko, di ko naman siya nakita ng harap-harapan. Yes, we will not see Him harap-harapan sa ngayon, pero merong mga paraan kung paano pinapakita ng Panginoon ang kanyang sarili sa lahat ng mga may dalisay ng puso. Pag sinabing seeing God sa Matthew chapter 5 verse 8 ay yung pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa Panginoon. Seeing God means knowing God's nature. Pag ibig sabihin ng makikita ang Diyos ay yung malalaman mo kung sino siya. Sunod, seeing God means, ito medyo maano yung term medyo mababaw pero makes sense. Seeing God means being mingled with God. Ibig sabihin nun ay kumikilos talaga. Kumikilos ang Panginoon dun sa daloy ng iyong buhay. Pag sinabi na makikita ang Panginoon, makikita mo talaga yung pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. That you will never deny, mga kapatid. God is God. Man is man. You will never deny o hindi mo talaga mapagkakaila na kilos talaga yon ng Panginoon. Kasi ang kilos ng Panginoon ay iba sa tao. If you have a pure heart, makikita mo talaga ang kilos ng Panginoon through the inner workings of your life. Makikita mo yung kanyang pagkilos sa bawat mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalaking detalye. You will know that God is working in my life. Yung iba kasi kumikilos lang para lang mapakita sa tao na kumilos ang Panginoon sa aking buhay, pero sa totoo lang gumawa lang siya ng paraan para mapangyari yon. Yung iba nilalabelan natin na kumilos ang Panginoon, kalooban ng Panginoon, gumawa ang Panginoon, pero sa totoo lang tayo lang yung nagpumilit o gumawa lang tayo ng paraan para lang talaga mapangyari. But those who have a pure heart will see the inner workings of God in his or her life. Amen? Sunod, seeing God means having one's eyes open. Mamumulat talaga yung iyong mata dun sa lahat ng mga kilos ng Panginoon. Hindi mo talaga matatanggi na ang Panginoon ang kumilos. Seeing God means seeing His will. Seeing God means seeing His will. Makikita mo talaga yung kanyang kalooban. So those who are pure in heart will see God's will unfold. Makikita mo at malalaman mo rin minsan kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa iyo. Alam niyo po ba, napakaganda niya. Bakit? Wala nang kalituhan. At lagi ko po yung nababanggit po dito when it comes to the will of God. Kasi ayaw ng Panginoon talaga na tayo ay malito. And once we live a pure life, living with a pure heart, mapapakita ng Panginoon yung kanyang kalooban sa iyo. You will see God's will unfold in front of your life. Pinakamaganda, o isa sa pinakamaganda, when we say seeing God means seeing God's hand. Makikita mo yung kamay ng Panginoon na kumikilos sa iyo sa bawat daraanan mo. Hahawiin niya yung lahat ng kapahamakan, lahat ng di ka nais, hahawiin niya. Dadalhin ka niya dun sa lugar kung saan dapat ka naroon. Gagabayan ka ng Panginoon saan ka man mapunta.
That is the hand of God working in our life. At makita natin yun kapag tayo ay dalisay sa Panginoon. Dalisay ang ating puso. At alam niyo po ba, sa Biblia, mayroong isang example, the ultimate example ng pamumuhay ng pagkakaroon ng dalisay na puso. Clean hands and pure heart. Isa lang ang excuse me po. Isa lang sa Bible ang pinarihan na magpala. You will see sa mga God bless.